Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. If I'm not mistaken, he is the father of Rachel, right? Daddy Jacob is not my dad. Parang bigla yatang namutla si Danica pagkatapos ng ilang ubong pinakawalan niya. Kailangan niyang pagganahin ng utak niya at mag-isip na magandang depensa sa sinabi ng anak. Alam ni Rachel na hindi niya totoong ama si Jacob. Pero nakasanayan niya itong tawaging daddy dahil ito ang pumupuno sa pagkukulang ng totoo niyang ama. I mean, he's not just my dad because he is my kuya, my only best friend, my playmate, and my everything. That's why my daddy Jacob makes the best daddy ever. Dagdag ni Rachel at para nakapagtanggal iyon sa tinik na nararamdaman ni Danica. Bakit ba ako pumayag na isama to? Isip-isip ng dalaga dahil muntik na naman siyang mabuking sa pangalawang pagkakataon. Is that so? Muling natahimik ang loob ng kotse dahil wala namang gustong magsalita. Palihim namang nagdasal si Danica na sana hindi na muna magsalita ang kanyang anak hanggat hindi pa sila nakakarating sa kung saang lupalop man sila dalhin ni Nathan. We're here. Inihinto ng binata ang kotse nang makarating sila sa isang restaurant. Lumabas siya sa kotse at sunod namang lumabas si Danica. Why is there no one inside? Is it closed? Napatungon pa si Rachel nang buksan ni Nathan ang backseat para sa kanya. Walang katao-tao ang loob ng restaurant, maliban sa mga crew na nakaputi. I rent the whole place out for the both of you. Don't you like it? Pagsisinungaling ng binata. Hindi naman talaga nirerentahan ang buong restaurant dahil pagmamayari niya ito at lingid iyon sa kalaman ng dalawa. Ang tanging alam lang ni Danica ay mga sikat na mall ang pagmamayari niya. Sobra naman yata to, Nathan. Mag-uusap lang tayo at hindi mo kailangang rentahan ito. Kapag kuwan, sambit ng dalaga habang papasok sila sa loob. Baka pagkaguluhan ka lang. Maikli nitong sagot. Binati sila ng iilang crew kaya masaya namang bumati pabalik ang bata. Halata ang pagkagalak sa ekspresyon niya at hindi maalis ang ngiti na nakapaskil sa mukha nito. It's so nice of you. I like it. Sabi pa niya at iginala ang paningin sa kabuuan ng restaurant. But I still don't like you. Dagdag nito at naunang maupo sa mesang nasa gitna. I like your kid. Mahinang kausap ni Nathan kay Danica. Pero ayaw niya sa'yo. Medyo patanong na sagot niya at lumapit kay Rachel. Okay, let's eat first before talking about my proposal. Walang kagatol-gatol at tinawag ng binata ang isang waiter. Oh, are you proposing to my mom? Gulat pero mahinang tanong ng bata kay Nathan. Baka kasi may makarinig sa kanya na tinatawag niyang mami si Danica. Hindi pa naman nila alam ang tabas ng dila ng mga crew na nandirito. At pag nagkataon na lamang may tumatawag na mami sa artista, tiyak na magkakagulo. We're going to eat our lunch, diba? What do you want? Pag-iiba sa usapan ni Danica pero hindi naman nagpaawat ang bata. Are you going to marry that guy? Tanong pa niya sabay turo kay Nathan na gulat din. Mukhang iba siguro ang pagkakaintindi ni Rachel nang marinig niya ang salitang proposal. Nasa grade school pa lang siya, ang tanging proposal lang na alam niya ay ang patungkol sa kasal dahil iyon ang napapanood niya sa mga palabas.
Hindi sa ganon, baby. Ibang proposal ang tinutukoy niya. It's not about marriage. Giit ng dalaga. You're funny. Marrying your mom is out of my plan. She's not my type, okay? Depensa ng binata at napating naman sa kanya si Danica. Napairap ito at umupo sa kaliwang upuan katabi naman ng kay Rachel. Parang may naramdaman siyang inis dahil sa narinig niya mula sa binata. Why isn't she your type? Are you blind? My mom is pretty and smart and a lot of guys would die just to see her. Rason na parang kinukumbinsi itong almost perfect na ang kanyang ina. Mahinang tumikhim si Danica. Hindi man siya nakatingin sa binata pero naghihintay pa din siya sa isasagot nito. Medyo nakakababa lang kasi sa ego niya ang sinabi ni Nathan na hindi siya nito type. Physical appearance isn't enough for a man to love a woman. Inis na tinanggal ng dalaga ang suot nitong shades. Napatingin siya sa binata at kaagad itong inirapan. Napakunot naman ang noo ni Nathan dahil hindi niya malaman kung para saan ang pag-irap na iyon. Stop talking about love. I'm not even asking you to love my mom. Anyway, you'll be the one to pay, right? Pag-iiba ng bata sa usapan. You wanna pay for it? Tanong ni Nathan. Of course not. Why are you letting me pay for it? I don't have even money to buy things that I want. Nakanguso pa ni Rachel. Ginulo muna ni Nathan ang buhok ng bata bago umupo sa katabi nitong upuan. Are you planning to buy something? Tanong niya, dahilan para pagtasan siya ng kilay ng bata. Will you buy it for me if I told you? Nangahamong tanong ni Rachel. Rachel, that's enough. Sumali na sa usapan si Danica dahil baka kung saan pa umabot ang kanilang pag-uusap. At baka sakaling ilaglag na naman siya ng sarili nitong anak. Naninigurado lang siya. Why not? Nakangiting sabi ni Nathan at kumindat pa sa bata. Nathan, don't spoil my daughter. Really? Hindi makapaniwalang sagot ni Rachel at inantala ang suway ng kanyang ina. I said enough. Pigil ni Danica sa dalawa at medyo napag-atasan pa niya ng boses. Okay. Natatawa pa ang binata habang si Rachel naman ay nakayuko lang dahil napagtaasan siya ng boses ng kanyang ina. Inis na bumaling ng tingin si Danica kay Nathan kaya kagad itong napahinto sa pagtawa. Ang saya mo naman yata. Sarkastikong puna nito sabay irap. Napapailing na lang si Nathan at pahilihim na napangiti. Hanggang sa may maramdaman siya nagbavibrate sa suot niyang suit. Mauna na kayong kumain. I'll just answer this call. Sabi pa niya at pinakita ang cellphone na nagri-ring. Tumayo siya at tinungo ang labas. Pero bago pa man siya tuluyang makalabas, sinenyasan niya muna ang isang waiter na kunin ang order ng mag-ina. What do you want, Funk? Panimula niyang sagutin ang tawag. Naming me foolish again. Haha. Naaasar na sagot ng pinsan niyang si Rio na siyang nasa kabilang linya. Why are you calling me all of a sudden? Siguraduhin mong magkaka-interes ako sa sasabihin mo. Walang ganang sabi ng binata at kapag kuwan ay napasuklay pa ito sa kanyang buhok gamit ang kanyang sariling daliri. How much would you pay me? Tanong ng pinsan niya. Medyo nagtaka naman si Nathan sa kung anong ibig nitong sabihin. Kahapon lang siya nagdeposito ng pera sa pinsan niya para pambayad sa inuutos niya. What? Bakit? Shall we start with 10 million? Hindi talaga mawala sa utak ni Rio ang pera.
Para sa kanya, everything will work with the use of money. Kaya dapat lang maging wais siya kapag kasali ang pera sa usapan. Fuck you! Isaksak mo lang sa baga mo ang nakuha mong impormasyon. Aakmang tatapusin na sana ni Nathan ang tawag nang magsalita ulit si Rio. Seryoso ako, dude. Sigurado akong pasasalamatan mo ako pagkatapos mong marinig ang sasabihin ko. I'm not interested, Rio. Nakuha ko na ang gusto ko kay Danica. Kaya hindi ko na kailangan ang... Jacob is not the real biological father of Rachel. Sagot ng pinsan niya na nakapagpatigil sa kanya. Magkasalubong ang kilay niyang napatingin sa kalsada at pilit na inintindi ang sinabi ng kanyang pinsan. Paanong hindi si Jacob ang ama? Gayong ito ang pangalan na nakarehistro sa ama ng bata. Paanong hindi ito ang totoong ama ni Rachel? What do you mean? Kunot noong tanong ng binata. Napabaling pa siya sa mag-iina na nasa loob ng restaurant habang naghihintay sa sagot ng nasa kabilang linya. What about 15 million? Hirit ni Rio. Just fucking spill it. I'm going to give you 20 million tax-free. Galit na sagot ni Nathan at sinunda naman ang tawa sa kabilang linya. Curiosity is killing the cat right now. Marami po ang nag-aabang sa wakas ng ang lihim ni Stella. Pwede niyo po ba kami bigyan ng konting detalye sa mangyayari ngayong gabi? Tanong ng isang reporter kina Danica. Maraming vlogger at reporter ngayon ang nagko-cover ng press conference sa proyekto ni Danica. At ito ay matagumpay na magtatapos na. Sa totoo lang, matagal lang natapos ang shooting sa palabas nila sa telebisyon. Pero dahil ngayong gabi ang huling airing ng ang lihim ni Stella, kaya sila nagpatawag ng press conference. Siguro medyo malungkot na masaya ang magiging wakas ng kwento. Dito po natin matutunghayan kung hanggang saan nga ba tutungo ang relasyon ni Stella sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinaharap. Kaya sa mga mahal naming manonood, huwag niyo pong palalagpasin ang gabi ng huling episode ng pag-iibigan nila ni Stella. Paliwanag ng katabi niyang artista na si Wendy. Magkakaroon po ba kayo ng bagong palabas na magkasama? Tanong naman ng isa. If the management would allow us, why not? Diba? Katabi niya ulit ang sumagot. Hinahayaan niya lang ito na sumagot dahil alman ng kasama niya ang mga dapat isagot sa mga tanong. Tinuruan na sila ng mga manager nila. At saka, kanina pa panay ang sagot niya sa mga tanong. Nababagot na siya. Sa loob ng 6 na buwan na magkasama sa proyektong ito, may nabuo bang relasyon sa likod ng kamera? Naagaw ang atensyon ni Danica sa tanong, kung kaya't napabaling siya kay Wendy. Hindi ko na itatanggi ang bagay na yan. Medyo namuo ng bulong-bulungan ang hall dahil parang may mas malalim na kahulugan ang katagang binitawan ni Wendy. Gustuhin mang umirap ni Danica dahil napepreskon siya sa katabi nito, pero hindi niya magawa. Baka may makakita pa sa kanya at kung ano pa ang sabihin ng iba. What I mean is, may pagkakaibigan na nabuo sa likod ng kamera. Mas napalapit po ang loob namin sa lahat ng cast, lalong-lalo na po sa mga staff na nakasama namin. Nakakalungkot lang pong isipin na pansamantala muna kaming maghihiwalay. Pero malay nyo naman, baka magkaroon ng season 2 ang lihim ni Stella. Nagtawanan ng iba sa sagot ng artista at sinang-ayunan din siya. Maganda ang kanilang palabas at marami ang nanonood. Hindi malayo magkaroon ito ng season 2. Ika nga niya. Para naman sa iyo, Miss Danica, balita namin ay may bago ka na namang palabas na pagbibidahan. Ano ang mga dapat naming abangan sa next project mo? Tanong naman ng reporter na dalaga.
Matamis ang kanyang mga ngiti bago sumagot. Sa ngayon, hindi ko pa po sigurado masasagot ang tanong na yan. Dahil kahit ako mismo ay walang kaalam-alam sa mga mangyayari. Pero dahil si Direk Cathy ang magkakatrabaho ko, sigurado akong maganda ang kalalabasan. Paliwanag niya. Okay, that would be all. Singit ni Princess sa gitna ng press conference. May ilang naghahabol pa ng tanong pero kaagad nang pumugit na si Princess at inalalayan si Danica para makaalis doon. Humarang na din ang ilang mga security at bouncer para matiwasay silang makaalis. Hays, nakaka-stress talaga tuwing press con. Tila walang buhay na sabi ng dalaga nang tuluyan na nga silang makaalis. Sinabi mo pa, lalong-lalo na yung Wendy na yon. Ang yabang, akala mo kung sino. Inis namang turan ni Princess. Sa lahat ng artistang nakatrabaho ni Danica, kay Wendy lang siya naiinis ng sobra. Masyado siyang niyayabangan sa binata sa tuwing nagpapabibo ito sa harap ng kamera. Mas stress ka pa yata kaysa sa akin. Sinong hindi masistress? Kumukulo ang dugo ko sa lalaking yon. Mabuti na lang at natapos na ang trabaho niyong dalawa. Hindi ko talaga siya kayang pakisamahan. Lalong-lalo na ang manager niyang bakla. Hindi may pinta ang inis sa mukha ni Princess habang inimagine kung gaano kahirap pakisamahan ang tinutukoy niya. Loka ka talaga. Natawa na lang ang dalaga dahil sa magkasunod na binitawang reklamo ng kaibigan niya. Umakto pa si Princess kung paano dudurugin ang kiniinisan niya kung kaya't mas lalong napatawa si Danica. Siya nga pala, mauna ka na lang sa dressing room mo. Tumawag kasi sa akin si Direk Cathy na gusto niya daw akong makausap. Okay. Tinungo ni Danica na mag-isa ang daan papunta sa kanyang dressing room. May mga staff ng network ang bumati sa kanya sa dinadaanan niya. At nakasalubong din niya ang ilan sa mga artista na nagtatrabaho sa fiction entertainment kagaya niya. Surprise! Halos mapatakip siya sa kanyang tenga nang marinig niya ang matinis na boses pagkabukas niya sa kanyang dressing room. What are you doing here? Kaagad niyang isinara ang pinto at kunot nung tinitigan ang dalawang tao na nanggulat sa kanya. Bakit ka nandito? Di ba sinabi ko naman sa'yo na tatawag lang si Princess para magpa-schedule ng meeting natin? Nakapamiwan niyang tanong kay Nathan na karga-karga ang kanyang anak. At bakit mo kasama ang anak ko? Tanong niya ulit at nanlilisik ang mga matang napatingin kay Rachel. We're going to mall, Mom. It's all on Tito Nathan. Napangiti naman ang bata at tila proud na proud pa ito na ililibre sila ng binata. Tito? Ani ng kanyang isipan. Papaano naging close ang dalawang to kung mahigit 1 linggo ang nakakalipas magmula nung magkita silang tatlo? Maliban na lang kung patago nakikita tong dalawa. May pasok ka, diba? Bakit nag-ditch ka sa klase mo? Inis niyang tanong at napayuko naman si Rachel. It's weekend, Danica. Si Nathan na ang sumagot. Oo nga pala, masyado na siyang naging abala dahil tambak ang schedule niya magmula nung pumirma siya ng kontrata kay Nathan at may bagong project pa siya na ipapalabas sa big screen. Hay nako, ibaba mo nga ang anak ko. Utos niya at lumapit sa kanila. Halika na dito, Rachel. Uuwi na tayo pagkarating ng Mami Princess mo, sabi pa ni Danica. Umiling ang bata at mas lalong yumakap kay Nathan na para bang ayaw niyang mawalay dito. Ang kanina nakangiti niyang mukha ay napalitan ng lungkot. Isa, magagalit sa'yo si Mami. Magkasalubong ang kilay ni Danica habang nakatitig sa nakanguso niyang anak. Ever since
Si Daddy Jacob at Mommy Princess ang kasama ko palagi every time na pupunta kaming mall. Hindi may pagkakaila ang lungkot sa boses ni Rachel. Just this once, Mom. Dagdag pa ng bata. Napaiwas ng tingin si Danica at napahinga muna ng malalim. Tiningnan niya ulit si Nathan at inosente naman itong nakatingin sa kanya. Jerk! Isip-isip niya at umirap. Fine! Pagsuko niya, kaya hindi naman magkamaliw ang saya ni Rachel habang nagtatatalon sa bisig ni Nathan. Isuot mo itong hoodie. Binigay ng binata ang isang paper bag at kunot na amang itong kinuha ni Danica. Anong kakengkuyan to, Nathan? Tanong niya at tiningnan ang laman ng paper bag. Isang hoodie? There she realized na magkapareho ang hoodie ni Rachel at Nathan. Pati na din ang binigay sa kanya. Kulay lang ang pinagkaiba ng tatlo. At halatang sinadya ni Nathan ang suot nilang family hoodies. Fam bonding na ba? Ano ang totoong motibo ni Nathan sa kanyang mag-iina? Tuloy na kayang mapalapit ang loob ni Danica sa ginagawa ng binata? At may nararamdaman kaya ang binata na lukso ng dugo sa anak niyang si Rachel? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!